Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, energy of collective around this time. Matatahimik na yung isipan mo, makakalayo ka na sa toxic o sa mga toxic na tao o sa toxic na tao o mahirap na situation or yung walang peace na lugar, walang peace na situation or naka-stress na situation and mag-umpisa ng mag-grow ka. You'll live a healthy life and meron kang lalayuan, meron kang pupuntahan na para maging peaceful yung isipan mo at mag-umpisa ka na ng healthy, there's growth pwede sa finances mo, mag-umpisa ka na na mag-reach out o mag-reach out consistently kasi may Page of Pentacles dito, or else mag-grow ka o mag-grow ang finances mo sa Page of Pentacles na rooted ka na para bang tinanim na plant na nag-grow. Pwede din gano'n, no? Living a healthy life. Lalayo ka na sa mga magician. Pero pa-clarify ko to. Ano ba to? Lalayo na siya sa mga magician. Upright ba to? Lalayo. See? Yan pala lalayuan mo. Lalayo ka na sa mga magician. Kasi gusto naman yan gulo. Pag-compete. Pamperwisyo. Ngambala. Diba? Ganon yung mga yan. Ayaw na lang ng peace. Ayaw na lang ng peaceful na buhay. Puro deceit yung gusto nang gawin. Kaya nga, sila ay pinapapatay ng God. Alam niyo mga magician? Mangkukulam, mambabarang, manggagaway, yan. Gumagamit ng mga magic ba? Mga jigs, black magics, mga yan. Kaya magician eh. No? Gumagamit ng mga ano yan, mga orasyon nila, incantation, mga ganyan ba? Mga incantation, enchantment, mga ganyan. Mga palipad hangin, tigalpo, mga ganyan yung sinisend nila. Gaway, lalayo ka na dyan ng mga deceit, mga deceitful ito, gumagawa ng mga manipulation, deceit, tricks, o tuwang-tuwa sila dyan, pero sa kabilang buhay, iyak sila dyan. Iyaw-iyaw sila dyan sa impyerno, kaluluwa nila. Yan ang tinatawag ng mga ano ba, foolish? Foolish. Yan, mga foolish yan. Mga foolish. Mga magician na yun. At mga salbahe yan. Yan ang mga totoong mga salbahe. Yan ang mga nag-umpisa talaga. No? Na mga like gulo. Sila nag-umpisa talaga. Tapos isisi nila doon sa mga ginawa nila. Sa iba. Yung mga ginawa nila. Dalasan mga narcissistic yan. Mahilig makipag-compete. No? Sa mga spiritual na kaalaman daw nila. Kaya sikap ng atake. Kahit hindi naman nakipag-compete sa kanilang iba. Ay, lang. Napaka-toxic. Foolish nga. Yun. Anong next chapter ng buhay mo niyan? Ay, wow. You're driven, strong-willed, and maging active ka na i-pursue yung goals mo, determined ka na, may paglilipat talaga eh. May pupuntahan ka para ma-achieve mo yung goals mo, para mamuhay ka na ng gusto mong buhay, yung goal mong buhay. Yan. And then, upright kaya to. Pahalang pa to eh. Let's see in reverse. So, hindi ka na matitingga. You will live a life na strong-willed ka, mabilis ka mag-take na action pagdating sa mga goals mo. Wala na kasi. Lalayo ka na kasi sa mga ano na to, mga toxic na to, sa mga trickster na ito, sa mga foolish na ito. Sa mga kampo ng kadiliman yan, no? Yung mga magician na yan. Mga kukulang, mga ganyan.
mga gusto mangontrol, manipulate ng buhay at utak, energy ng iba. Yung mga magician na yan. And Three of Pentacles in reverse. More clarification with Three of Pentacles in reverse here. Kasi in reverse siya eh. Hindi na magtatagumpay. O yung mga plano nila magiging palpak na. Yung mga plano na itong mga magician na ito. Kasi powerful ka na. Strong na yung personality mo. May authority. And strong yung mind mo. You are shielded. Mataas yung status mo. Magiging ganun na yung buhay mo. Respected. Yan. Hindi sila magtatagumpay sa mga ginagawa nila. Baga, yung kung ano man yung sinet up nilang plano, hindi yun mabubuo. Parang bang maging useless lang. Hindi din sila magtatagumpay. Ganon. Ma-achieve mo tong ganitong status, emperor. Stable ka pati. And, ano pa, ang mga darating na mga opportunities sa'yo for you, mga magagandang opportunities. This is Two of Pentacles. Pero opportunity to ha. Ibig sabihin, hindi to negative. Pwedeng, mapaisip ka dyan. So, opportunities na yan. Mamili ka ba? So, opportunities na yan. So, maaaring dalawang mag-offer ng opportunities sa'yo or more. Or else ay madaming opportunities ang darating sa'yo. Kaya mapaisip ka, pipilian mo, pipili ka kung saan opportunity ang i-grab mo. Yan. Ano to? Yung Two of Pentacles dito. More information. Kung in a relationship ka ngayon, pwede may mag-offer sa'yo ng opportunity na makarelasyon ka niya or magkaroon ng relasyon sa inyo. At hiwalayan mo yung kakonik mo or karelasyon mo ngayon. Yan. Para bang magkaroon ka ng option. Yung present or yung past or new. So, ano pa yung mga opportunity na darating sa'yo? Yung may magmamahal sa'yo ng deep and hindi siya defensive. Pagdating sa'yo, talagang tunay na mahal ka niya. So, ano yung offer niyan sa'yo? Yan ang opportunity. Positive life, inspired life, maging inspired ka or pwedeng popular, maging popular ka or else ay positive ang buhay mo. Para bang bituin nagniningning ka. Yan. Ano pa? Nawala ng magtagumpay na deceit against you. Hindi ka na nakawan, hindi ka na magawa ng deceit, na mga gumagawa ng deceit sa'yo. And then, upright kaya ito, palang pato eh. Yung hindi mo na i-isolate yung sarili mo, hindi mo na ikukulong yung sarili mo, na maging extrovert ka na. Yan. Pag extrovert ka, may enjoy mo na yung buhay, di ba? Mas, luluwag ang mundo mo. Pag hindi mo na kinukulong yung sarili mo, alam nyo guys, pagka kadalasan pag in a hermit mode yung yung tao,
Kadalasan yan merong na-unite ng mga spell, na pinapa-isolate siya, di ba? May mga na-unite ng mga orasyon dyan. Kung kaya ina-isolate yung sarili niya. Example na lang yung nagayuma, di ba? Nagkukulong yan, yung nagayuma. Lagi nagkukulong sa bahay niya. Nag-isip ng taong nagayuma sa mga ganon. And then, mga darating na offers for you. Kasi mag-umpisa ng there's growth sa buhay mo. Upright kaya to. So, upright siya. Yung maging confident ka na, independent, stable financially, secured, kumikita ng masagana, o maganda yan. And then, meron din mag-offer sa'yo eh. Ito offer niya. Upright ba to? So yes, it's upright. Pwedeng reunion, pwedeng makipagkaibigan. More information with the Three of Cups here. So this is a reunion, para bang ginawa ng ritual to, yung inyong connection, para something na dark, no? Na maaaring mga karma ritual, basta mga ritual, something na dark. Kala nyo yung karma ritual, karma talaga. Witchcraft yan, yung mga karma ritual na yan, basta mga ganyan. Kita nyo, kahit na sila ang may kasalanan, ikaw pa yung gusto nila makarma. Ganun sila eh. Kita nyo mga mangkukulang mong babarang manggagaway. Sila yung nainggit, gusto nila ng hustisya, kay kulami nila, paparusahan daw nila yung kinainggitan. Oh. Tapos pag nagalit yung kinukulam nila, dahil sa nainggit sila doon, gagawin nila ng karma ritual para daw makarma. Kaya nagalit, sama daw ugali. Oh, kita nyo kung gano'n pa injustice yan. Witchcraft yan, yung mga ganyan. Yung para magkaroon na ulit ng connection sa inyo, maaaring may gumawa ng ritual para masira yung connection nyo, para paghiwalayin kayo ba, mga ganun. Gusto niya magkaroon na naman ng sa inyong dalawa, connection o communication. Para hindi nyo na ginugusting yung isa't isa, para hindi na kayo feeling na left out in the cold, ganyan. So, ito naman yung may offer sa'yo na mamahalin ka niya. Sino yan? More information dyan. Itong hindi na nali-destroy, no? Yan ang kanyang energy, at ready na for a new beginning. So yes, ready na talaga siya for a new beginning, at may boundary na siya, may self-love, may self-worth, napag-establish ng boundary, napaglagay ng boundary, healthy boundary, yan. Para bang hindi na siya ma-intrude ng mga gusto mag-intrude, masok sa buhay niya, o mga desisyon niya, ganun ba, no? O masok sa energy niya. So, bakit may offer siya na, maganda yung offer niya, na the star, upright kaya to, palang ko eh, para sure. So upright siya ba? Iba. In reverse. Kay dalawa lang siguro muna, masyado madami. Knight of Swords and Nine of Wands. Para ka na eh, para alam mo yung driven to take action, na hindi ka na nag-hold back, hindi ka nag-hesitate na i-pursue yung mga gusto mong i-pursue, na gawin mo yung mga gusto mong gawin, na you will take action sa mga goals mo, ganyan na. And
Didipinsan ka ba nito? Hindi. Gwardiyahan ka niya? Baka gwardiyahan ka. Gwardiyahan ka niya? Hindi naman. Lagyan ka niya ng protection. Baka marunong siya maglagay ng protection eh. Hindi. The 901s. Na matapang siya, na kita niyo red dito, no? Matapang siya na shieldan ka. Baka shieldan ka. Hindi eh. Matapang siya na ipaglaban ka. Yeah. Ipaglaban ka. Kita niyo parang, yun, matapang siya na ipaglaban ka. Wow. Matapang siya na ipaglaban ka. Tapos, ano pa? Hindi to mag-hesitate. Magra-rush to na ipaglaban ka. Ipaglaban ka na mag-take ng action sa'yo. Ipaglaban ka niya. Yan ang masasabi ko na tunay na nagmamahal sa'yo. Tsaka may King of Cups dito. Meron din ditong offers. Baka mga, new person siguro, or pwede din past person mo. Past person na hinayang ko, o kaya na-miss yung opportunity with you. Ano pa? Na ang gusto niyo makarelasyon ka, may unite kayo, magkaroon ng partnership, union, unified love, ganon. Na you will build a strong bond. Anong gusto sabihin sa'yo ni King of Cups? Mas maganda yung kay King of Cups eh. Kasi, totoong mahal ka niya. Kung pipili ka na lang din naman ng maging partner mo, yung totoong nagkikare sa'yo at yung totoong nagmamahal sa'yo. Yung hindi ka pababayaan. Diba? Hindi yung libog ang piliin mo. Para sa akin hindi libog yung piliin mo kung saan ka nalibugan. Mas maganda piliin yung peaceful yung isipan mo. Kasi makakasama mo na yun habang buhay. Yung alam mong mamahalin ka niya. Kasi pag libog na yan, kadalasan yan. Pag naramdam, puro libog, last. Gayuma, ginagawan ka ng gayuma. Ganon yun. Kaya isip ka ng isip sa kanya, libugan ka, gayuma yun. Mga ganon. So, ginagamitan ng gayuma pag mga ganon. Pero, pagka yung peaceful yung isipan mo, hindi ka na-stress, tao na yan. At, panatag ang kalooban mo dyan, yan yung masasabing the one na hindi yan selfish. Ang totoong hinahanap niyan, partner in life. Mamahalin niya, iingatan niya, pahalagahan niya. Ganun yun. Ano yung messages sa'yo ni King of Cups? May natanggal doon sa kanya. Something na huge. Na binigay ito sa kanya An offer, binigay. Natanggal doon sa kanya parang may kasamang manipulation. Spiritual manipulation. Utos. Command. Ng witch. Utos ng witch. Command ng witch na nagpalito sa isipan niya. Tapos, ano pa? Ang nais sabihin sa'yo, message sa'yo ni King of Cups. Naka-recover na siya sa heartbreak.
Pwedeng, ano to, heartbreak pa tong Three of Swords dito. Heartbreak. Hindi. Heart attack. O, di ba, inatake sa puso siya. Merong gumawa sa kanya ng ano, parang dinistroy siya. Maybe lately, para atakin siya sa puso. Pero nakarecover na siya. Hindi na siya nadidestroy ngayon. And, hindi na daw siya na-atake, oh. Hindi na daw siya na-atake. May nang-atake sa kanya sa puso. Ina-atake yung puso niya. Gusto siyang patayin. Ano ba yung intention nung nang-atake sa kanya sa puso? Gusto siyang patayin si King of Cups. Gusto siyang patayin. Ano ba yung third party ba yung nang-atake sa puso ni King of Cups? Hindi. Ano yan? Mga inggitira. Mga inggitira. Salbahe. Salbahe sila. Mga salbahe. Mga witches din. Mga witches. Hindi na daw siya inatake sa puso. Mga salbahe. Diyos mio. Makapag-invest na siguro to sa'yo. Clarification of the Six of Cups. Makapag-invest na siya sa'yo. Ay, oo. You know, matutupad na yung nais niya no, kapag invest na sa'yo. Oh, wow. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.